Magandang buhay mga katiyats! Welcome back sa ating channel para sa ilang minutong pagtatalakay ng inyong treasure markers at iba pang mga bagay na nahukay underground. Bago tayo magpatuloy, subscribe nyo muna ang ating channel sa mga bago pa lamang nakabisita ngayon at sa aking avid followers. Of course, mag-shoutout muna tayo. Perfect. Alright, shoutout tayo kina Calixto Takasa, shoutout kay user YF5, kay Ronnie Lucas, Kawan Heart TV, shoutout din kay user WP5, kay Uncle Makasi Vlog, Arcadio Angkon, Sir 196, Elvis Gumadlas, Team to Refill, shoutout kay Tating Nalimansalay, Hyacinth Ovinia, Rogelio Cortez, US, make that user KS9, user CE5, kay Juma Francia, Rodel Cardona Obligado, and lastly shoutout kina Madan Canonigo, Maria Deta, Ador's Adventure, kay Intensity, Arnel Lapor, at kay Rini Daizon, at sa mga hindi nabanggit mga pangalan, shoutout sa lahat. Tayo na ngayon magtuloy sa ating analysis. Magandang buhay mga katiyats, welcome back. Ito yung padalang video at picture sa atin ng ating katiyats. At big boulder marker ito, hugis puso, at ang topografiya or ang kanyang geografiya ng lugar ay maganda rin kasi merong bangin at sigurado ako sa baba niyan ay merong creek. Kaya doon sa may creek sa baba niyan, doon ang magandang mag-search. Ngayon natin na umpisahan ito pag-analyze. Alright mga katiyats, ito yung marker na hugis puso, big boulder ito. At itong katabi niya na bato na medyo cube, medyo kwadrado ay merong marka sa unahan na rectangular hole. Kaya pwedeng legit marker ito na nagsasabi na merong treasure box mismo dito sa nakapatong-patong na bato or sa loob nitong isang malaking bato dyan. Okay, so ito ang una natin na imbestigahan mga katiyats, itong bato na ito, yung kwadrado dyan, kasi ang puso ay katabi niya. So nagsasabi ang puso na mayroong item. Kung hindi man tinuturo niya ay nasa tabi niya kasi mayroong rectangular hole sa banda rito, hindi nga lang makikita dyan. So pwedeng nandito lamang sa harapan nitong bato na ito, dito sa harapan nito mga katiyats. So ang hukay dyan ay sa harapan nitong square na bato. At kung walang positive na signs sa 2 meters test dig ay pukpukin nyo itong kwadradong bato, baka merong laman yan. So yan ang ating number 1 na paraan sa paghanap ng item dyan. Ngayon ang pangalawa, kung nakita nyo ang topografiya nito ay nakaganyan, siya ay sloping area. Okay, nakaganyan yan sa video kanina, pababa siya, tapos merong malaking bato sa pinakababa at sa tingin ko merong creek sa tabi ng bato na ito. At kung ganyan ang itsura doon na merong creek sa unahan nitong malaking bato na ito, ang ibig sabihin yan ay yan ang tinuturo ng puso. Kasi nakaano to siya, nakaganito, nakaturo yan dyan sa baba. So itong bato na ito, yung nakita natin sa video kanina, ay isa yan sa i-test dig nyo. Okay, ang side na nakaharap sa east. So example, ang east ay dito. So dito kayo mag-test dig sa gilid niya na nakaharap sa east. Yan. Ito yung ating pangalawang paraan sa paghanap. So dalawa lang ang ating prospect or suspect diyan. Itong harapan ng kwadradong bato na ito, ang loob ng kwadradong bato na yan, kasama na ang under niya. So loob, under, front. Ibig sabihin treasure on the spot yan kasi square sign tong narito. So treasure on the spot. Pwedeng nasa ilalim niya, nasa loob ng bato, at nasa harap ng sign na square.
Okay, ngayon puntahan natin tong nahukay nila sa isa sa kanilang proyekto. Ito'y vintage silverware yan na vintage. Hindi purong silver yan pero may halong silver. Ito'y made in England taon mga 1912. So wala pang giyera, ginawa na ito. Kaya pwedeng collection yan ng mga mayayaman dito sa Pilipinas. At ang maganda diyan, meron kasi siyang laman yan. May laman yan. Ito. Laman daw yan ng box na yon. Bakit naman ilalagay ang isang bato lamang sa mamahalin na klaseng silverware? So ibig sabihin, baka ito ay isang carbonado or black diamond. Okay, mamaya papakita ko ang mga sample ng black diamond. Itabi natin dito at makikita nyo na pwede siya magiging black diamond. Ito naman ay isa rin doon sa laman sa box. At siya ay luminous. Luminous siya sa pagmatamaan ng flashlight. Itong mga ganito naman ay marami talagang bato na luminous. Mga ano yan, tinatawag yan ng mga agates rock. Medyo precious din siya pero hindi ganong kamahalan. At ganyan talaga nagre-reflect siya at nagiging luminous. Okay, so puntahan natin ang pagkakatulad ng carbonado, real black diamond at yung nakuha ni Katiets na bato na ito. Atin to ihambing sa totoong carbonado na makikita natin sa internet. Sandali lang. Okay, so pagmasdan yung mga Katiets ng mabuti, ang batong yan, itim na itim yan, nabalot lang siya sa lupa. Pero maaninag natin na itim siya. Ngayon ang unang pag-testing yan sa ating bahay ay sunugin nyo yan 5 minutes na ilagay nyo sa baga or itong uling na nag-aapoy, or kung meron kayong gasol ay doon sa gas stove. 5 minutes lang sunugin nyo yan at ibigla nyong i-dip sa tubig, hilublob nyo sa tubig na isang balde. At kapag hindi yan nabiyak, pwedeng diamond yan. Ngayon, pangalawang testing diyan ay martilyuhin. Okay, ilagay nyo yan sa semento at martilyuhin nyo. Kapag hindi natibag, kasi ang diamond ay isa sa mga hardest element on earth, kaya pag hindi natibag, positive na carbonado yan. Okay, so tingnan nyo to, mga example. Ito yung pag ma-finish nyo na ang carbonado, ang bato na kulay itim, ganyan ang lalabas, talagang makintab siya. Ito yung mga example ng carbonado na nakuha sa internet at totoong mga ano yan, black diamonds. Okay, yan. Ito rin. Yan, ito ay maano na siya, parang kristal na talaga. So kunting linis na lang yan ay magmistulan na magmumuka na yan na ganito. Ito naman ay pinaprocess kasi yan, kaya nagiging ganyan. So kapag karbonado yun, milyon ang halaga. Okay, kaya ang pag test niyan, huwag kalimutan, sunugin nyo 5 minutes up to 10 minutes sa nag-aapoy na baga, and then biglan yung ibagsak sa tubig. Kapag hindi yan nabiyak, martilyuhin nyo. At kapag hindi pa rin nabasag ng martilyo, yan ay karbonado. Okay, at oras na para ipasuri nyo doon sa pawn shop, kasi merong diamond tester ang mga pawn shop at malaman nila kung diamond yan. Okay, ngayon punta tayo sa yung nilagyan na silverware para malaman nyo, may halaga din yun. Yun ang ating tingnan ngayon. Okay mga Katiets, ito pagmasdan nyo ng mabuti ito. Kapag nakakita kayo ng lion na ganito sa mga silverwares,
yan ay vintage na silverware from England. Naku, bakit naman nakarating ang England sa Pilipinas ng 1940s ng World War II? Ang sagot niyan ay merong mga mayayaman na mga Pilipino na nakarating ng Inglaterra, kaya pwede silang bumili ng ganyan at nakuha ng mga Hapon dahil giyera nga. Niransak ng mga Hapon ang mga bahay ng mga mayayaman noon. Kaya nakakuha sila ng mga ganyan. Ngayon, meron laman ito na yung itim na bato at yung luminous na bato. Kaya ang mga bato na yun ay pwedeng mga gemstones or mamahaling klaseng bato. Kaya pasuri nyo sa mga eksperto, mga katiats. Ngayon ito yung Vine of Sheffield Silverware and Cutlery. Ang kumpanya ng Sheffield, Vine of Sheffield, yan ay kumpanya sa England. At gumagawa din yan ng mga bayoneta or yung mga gamit ng Hapon noon na mga bayoneta. Gamit ng mga Amerikano, gamit ng mga British. Yan ang expertise nila ang paggawa ng mga knives at bayonet noong World War II. Kaya pwedeng connected din ito sa Japanese. Okay, ngayon tingnan natin ang mga kasama nito. Ito yung kanyang tatak sa bottom, sa puwitan ng mga ganyan. Merong marka na Sheffield at merong serial number. Kaya mamahalin talaga ang mga yan kasi merong serial number. Ngayon, estimated ko niyan, yung hawak nyo, ang halaga niyan ay nasa 2,000 to 5,000 pesos sa mga collectors. Pero kapag nasa auction sale yan, kung i-auction, ay mas mataas pa doon. Aabot pa yan ng 7 to 10,000. Kaya kung merong bibili sa inyo ng 5,000, ibigay nyo na. Okay, kasi hindi yan purong silver, may halo lang siya na silver. Ito yung kasama niya, oh. Ito naman yung bowl or plato. Meron siyang marka na Viners of Sheffield, England. Kitang-kita. Silver plated. So, hindi siya pure silver. Kasi kung pure silver, napakamahal na yan. Kasi silver. Silver plated lang siya. Pero that is vintage made in England. Kaya may halaga siya. Kaya itago nyo na lang or i-post nyo yan sa eBay or in Facebook at lagyan nyo ng tag price. Kapag nakita yan ng mga collectors, ay bibilin talaga yan. Ito yung kapareho sa inyong nakuha. Ito yung kanyang emblem. Ang lion na merong kinakagat na ring. Kapag nakita nyo yan, yan ay vintage Vine of Sheffield silverware. Pero silver plated lang ito, hindi puro. At kapag nakakita kayo ng purong silver, ay mahal na yan. Ang ganyan kalaki, ay halaga na yan na nasa 15 to 20,000 kapag pure silver ito. Pero kita naman natin kanina sa tatak na silver plated lang ang mga Vine of Sheffield silverware. Tingnan natin ang history nito. Mga katiats, meron ako dito. Saan na ba yun? Ang history niya. Ito yan. So ito yan, The Viners Cutlery Story. Okay, from United Kingdom siya. The Viners Company established in Sheffield. Ang Sheffield ay isang lugar sa England, kaya ang kanyang kumpanya ay tinatawag na Viners of Sheffield. United Kingdom. And ang kanilang kumpanya ay nag-start yan 1912. Ito, wala pang giyera. Kaya ang inyong nahukay na ganyan ay totoong legit. Hindi naman yan kinukopya ng mga itong
mga scammers, kasi ang kinukopya ng scammers ay milyon-milyon na halaga ng mga gold bars. Hindi ang ganyang mga silverwares na hindi umaabot ng milyon. Okay, kaya sa tingin ko niyan 100% na legit na antique na silverware. Okay, so yan lang ang aking pag-analyze mga kati at sa inyong site at sa inyong mga nahukay. Maraming salamat. God bless you all. And I'll see you on my next upload dito lamang sa The Surigao San Channel. Paalam!